Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5941-5960. Kabanata 5941. Kaliwa na walang pagpipilian, lumakad si Zered at yumuko kina James, Perthicus at Lucille. Pagkatapos, humingi siya ng tawad, humihingi ako ng paumanhin para sa aking mga nakakasakit na salita patungo sa Mount Marty Alice. Pagkatapos magsalita, siya ay dumiretso at nag-snarled, "Anong uri ng kabayaran ang gusto mo?" Tumingin si James kay Zered at sumagot, "Ang aking mga kaibigan ay magkakaroon ng pangwakas na sasabihin." Si Zered ay matingkad. Bigla siyang lumingon kay Layla, na nanunood mula sa walang bisa, at sinabing, "Dahil napunta ka upang itaguyod ang hustisya, bakit hindi mo kami tulungan na gumawa ng desisyon, si Elder Layla?" Ang presyon ay nasa Layla. Inscan niya ang kanyang paligid, at ang kanyang tingin sa kalaunan ay nahulog kay Lucille. Bumantong hininga siya, pagkatapos ay sinabi, 300 elixir ng rango ng Iriswandale. Ito, nagulat si Zered sa dami. Lihim na nagpadala ng mensahe si James kay Thea, nagtanong, paano ang kalidad ng kanilang mga elixir? Naihahambing ba sila sa mga Genesis Course of Monsters? Lumingon si Thea kay James at bumulong, ang Mount Elixir ay ang pinakamahusay sa loob ng sinaunang mundo ng Genesis. Mahirap na makakuha ng isang tableta mula sa kanila. Gayunpaman, hiniling silang mabayaran ang tungkol sa 300 elixir. Sapat na para sa iyo at sa iyong mga kaibigan na pumasok sa ranggo ng Iriswandale. Lumingon si James kay Zavian, Stephen at Truett, na nagtanong, ano ang iniisip mo? Ang tatlo sa kanila ay nagpalitan ng mga sulyap at tumanggaw ng excited. Matapos makuha ang kanilang pag-aproba, naabot ni James ang kanyang kamay. Bagaman nag-aatubili si Zered, hindi siya naglakas loob na sumuwi sa mga utos ni Layla. Inikat niya ang kanyang kamay, at 3 bola ng enerhiya ang lumipad patungo kay James. Nagulat si James matapos niyang suriin ang mga bola ng enerhiya. Bagaman ang mga elixir ay nasa ranggo ng Iriswandale, ang mga Genesis na nakapaloob sa loob nito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa mga Genesis Course of Monsters. Isang elixir lamang sa unang pagdurusa ng Iriswandale rango ang nakakaapekto sa 10 mga course ng Genesis sa ikalimang pagdurusa ng Iriswandale rango. Ang Mount Elixir ng sekta ng Timaeus ay nabuhay hanggang sa kanilang 4 na bituin na pagrarango. Patuloy na sinabi ni Zered, ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa aking anak. Gumagamit ako ng isa pang 300 elixir upang tabyusan siya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang malaking kaguluhan. Ang Mount Elixir ay kailangang maging mayaman. Upang makakuha ng isang dekalidad na elixir mula sa kanila, ang isa ay dapat dumaan sa mabangis na kompetisyon. Gayunpaman, handa si Zered na kumuha ng 300 elixir sa ranggo ng Iriswandale upang mailigtas ang kanyang anak. Nagulat ang mga alagad ng iba't ibang mga bundok. Gayunpaman, ang susunod na nangyari ay mas nakakagulat. Hindi, tinanggihan ni James ng tiyak. Ang kanyang simpleng tugon ay gumawa ng lahat ng gasp sa pagkabigla. Maging si Layla, na nanunood mula sa walang bisa, nakasimangot. Nag-iwas si Zered ng kanyang ngipin at tinanong, magkano ang gusto mo? Hindi ka dapat masyadong sakam. Bago tumugon si James, narinig niya ang tinig ni Perthicus sa kanyang isipan. 300 elixir sa ranggo ng Iriswandale ay sapat upang sanayin ang 3 mga powerhouse sa ranggo ng Iriswandale. Ano pa ang gusto mo? Kaagad, pinadalhan siya ni Lucille ng isang mensahe ng telepathic, na nagsasabing, hindi mo siya dapat itulak ng labis. Marami na kang inalok sa iyo ni Zered. Kahit na sa 2 nakatatandang awtoridad ng Mount Marty Alice na hikayatin siya, si James ay nanatiling hindi nagbabago sa kanyang desisyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5942. Sa sandaling iyon, umikot si Thea at pinaalalahanan siya, nagaganti ka na.
Kahit na siya ay isang powerhouse sa Uriswandale rango ng ika-9 na pagdurusa, nawala siya sa Mount Maritales. Ito ay isang nakakahiya na sitwasyon para sa kanya. Ngayon na siya ay nag-aalok, dapat kang humiling ng ilang mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan upang makatulong na mapabuti ang lakas ng mga alagad ng Mount Marty Alice. Mas mahusay ito kaysa sa pagkakaroon ng Woodrow Kowtow sa paligid ng Mount Marty Alice. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ay maiiwasan ang pag-mount ng Marty Alice. Nagulat si James na naisip ni Thea na katulad ng iba. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay malinaw na may mas makabuluhang epekto sa kanya. Matapos pag-isipan ito, sumang-ayon siya na si Mount Marty Alice ay kailangang lumakas upang maiwasan na mapigilan sa lahat ng oras. Nauna nang ninakawan ni James at ng kanyang mga kaibigan ang pagbebenta ng sekta ng Yaquis at ang kayamanan ng Shahrazad, na nangongolekta ng higit sa 10,000 mga course ng Genesis sa kabuuan. Gayunpaman, natitasad sila sa maraming mga paghihirap. Bilang karagdagan, natupok ni James ang halos lahat ng mga course ng Genesis upang linangin ang kanyang gintong katawan. Sa makatuwid, talagang nangangailangan siya ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa kabila nito, ayaw ni James na hayaan ang Zeredov ang kawit ng madali. Matapos mag-isip ng kaunti, inabot ni James ang kanyang kamay kay Zered. Ano ang ibig mong sabihin dito? Tanong ni Zered, malakas na pinipigilan ang kanyang galit. Sinabi ni James, gusto ko ng isa pang 300 elixir sa ranggo ng Uriswandale, kasama ang 500 higit pa sa ranggo ng Uriswandale. Lahat ng nanonood ay agad na nagulat sa pagkabigla. Sa kanila, mukhang walang kabuluhan si James. Tila hindi niya alam kung gaano kahalaga ang mga table toss at elixir ng Mount Elixir. Kahit na ang isang mababang grade na elixir ay kasing ganda ng isang dekalidad na core ng Genesis. Sa paghahambing, 20 mga cores ng Genesis sa parehong antas ay hindi maaaring palitan para sa isang elixir mula sa Mount Elixir. Napagtanto ni Zered na ang sitwasyon ay pabor sa kanya. Tumalikod siya at sumigaw, nakikita mo ba ito? Ang Mount Marty Alice ay may isang grupo ng mga sakam na tao. Ito ay pagnanakaw sa araw. Ang nakapalibot na karamihan ng tao ay nagsimulang pamuna kay James. Ngumiti lang si James at sinabi ng mahinahon, well, inangkin mo na kayang bayaran ito kahit gaano ako hiniling. Hindi ka dapat gumawa ng isang matapang na pag-angkin kung hindi mo ito kayang bayaran. Ano ang isang biro? Pagkatapos, lumingon sina James kina Lucille at Perticus at sinabing, ibalik natin si Woodrow sa Mount Marty Alice. Agad na sumigaw si Zered, maghintay. Bibigyan kita ng 200 elixir sa ranggo ng Uriswandale at 500 sa ranggo ng Uriswandale. Iyon ang pinakamagagawa ko. Panipi, lumingon si James kay Zered at sinabing, wala nang silid para sa negosasyon. Upang maging matapat, kung hindi ito dahil si Elder Lila ay nagtaguyod ng hustisya, hindi ako magpapakita ng anumang awa. Kahit na hindi ito ang iyong anak ngunit sa halip, hindi kita kailanman papayagan. Bukod dito, ang Mount Elixir ay hindi lamang ang lugar upang makakuha ng mga elixir. Hanggat nagtutulungan ang Mount Marty Alice, maaari nating patayin ang mga monsters at mangolekta ng mga cores ng Genesis. Ang mga salita ni James ay brutal ngunit totoo. Natahimik ang buong lugar. Lahat ay nalitaw sa mga pagbabago sa Mount Marty Alice. Noong nakaraan, hindi sila kailanman nakipaglaban para sa anumang bagay at palaging napababa, hindi kinasasangkutan ang kanilang sarili sa mga kaganapan ng sekta. Ang mga mula sa Mount Marty Alice ay maaari lamang lunukan ang kanilang galit sa harap ng panlalait dati. Ngayon na ang 49 ay sumali, bigla silang naging matapang at mapagmataas. Galit na sinulyapan ni Zered si James. Inilibot niya ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay sinabi, fine. Bibigyan kita ng 300 elixir sa ranggo ng Uriswandale at 500 sa ranggo ng Uriswandale. Tiningnan ni James si Zered at sinabing, ginagawa namin kaagad ang palitan. Hindi ko gusto ang pag-drag ng mga bagay ng napakatagal sa mga taong hindi mapapanatili ang kanilang salita. Si Zered ay nabalisa sa panunuyan ni James at fumang sa loob. Gayunpaman, naintindihan niya na kinakailangan na pigilan ngayon. Hindi ito ang tamang oras upang gumawa ng aksyon, ngunit mayroon siyang mga plano upang maghayganti sa hinaharap. Pinasok ni Zered ang kanyang kayamanan sa imbakan gamit ang kanyang zen at rummage sa pamamagitan nito.
Nagpack siya ng 300 elixir sa ranggo ng Eurus Wandelm sa tatlong magkakaibang mga bola ng enerhiya. Pagkaraan, pinaghiwalay niya ang 500 elixir sa ranggo ng Eurus Wandelm sa 5 bola ng enerhiya. Ang mga bola ng enerhiya ay lumulutang kay James. Gayunpaman, hindi siya umabot sa kanila. Sa halip, sumigaw siya, "G. Walt, ikaw ang Panginoon ng Mount Marty Alice. Dapat ikaw ang kukuha sa kanila." Inabot ni Perthicus ng walang pag-aatubili at binulsa ang 8 bola ng enerhiya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5943. Zered ay sumigaw, "Ano ang tungkol sa aking anak?" Tumanggaw si James sa kanyang mga kaibigan, at agad nilang itinulak ang limpong kahoy patungo sa Zered. Nahuli ni Zered ang kanyang anak sa kanyang mga braso at sabik na sabik, "Woodrow." Si Lila, na nanunood mula sa walang bisa kasama ang kanyang mga kamay sa likuran niya, sa wakas ay sinabi, ang ikalawang pag-ikot ng pagsubok ay hindi makumpleto. Gayunpaman, maraming mga henyo ang napatunayan ang kanilang sarili. Dumating ako upang ipahayag na ang mga may pang-anim na rating ng bituin ay bibigyan ng isang lugar upang makapasok sa lupain ng Forlat. Samantala, ang lahat ay makikilahok sa ikatlong pagsubok sa rehiyon ng Demon Region 10 panahon mamaya. Matapos magsalita, iniwas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na Genesis ang lumitaw upang balutin ang paligid ng Thea, Zered, at kahoy. Sa susunod na sandali, ang 4 sa kanila ay nawala mula sa lugar. Hindi man lang nagpaalam si James kay Thea bago siya biglang nawala. Sumimangot si He at nagbulong, eksakto kung gaano kalakas si Lila. Lumapit si Lucille sa kanya at sinabing nakangiting, nakakatakot siyang malakas. Parin, mahusay kang gumanap sa pagsubok. Hindi lamang ikaw ang unang nagreranggo sa pangalawang pagsubok, ngunit nakuha mo ang pinakadakilang kayamanan ng sekta ng Timaeus. Pinakamahalaga, tinulungan mo ang Mount Marty Alice na makakuha ng malaking karangalan at pinayagan kaming mapagbuti ang aming reputasyon. Pinuri ni Lucille si James, pagkatapos ay hinabot siya upang aitap siya sa balikat. Dali-dali na dodged si James at sinabing, "Huwag mo akong hawakan." Pagkatapos, binawi niya ang Eurus 1 Genesis Bell mula sa kalangitan at itinago ito sa loob ng kanyang gintong katawan. Sinabi ni Lucille na hindi sam-asang-ayon, "Kumikilos ka ng lahat ng mataas at makapangyarihan pagkatapos kong purihin ka. Kung hindi mo ako hahayaan na hawakan ka, paano kami matutulog?" Si James ay hindi nagsalita at hindi maabala upang ipaliwanag kay Lucille. Naglakad siya papunta sa Xavian, Stephen at Truett. Matapos makita ang estado na ang kanilang mga katawan ay nasa loob, nadama ni James ang isang alon ng kalungkutan. Ang kanilang laman ay sinunog, at hindi isang solong pulgada ng kanilang katawan ay nasa mabuting kalagayan. Naramdaman ni Xavian ang pag-aalala ni James at mabilis na tumayo. Ngumiti siya at sinabing, "Mabuti kami. Sa katunayan, iniisip ko lang ang pagkuha ng isang bagong katawan." Sumang-ayon din si Stephen, na nagsasabing, "Hindi rin ako nasiyahan sa aking katawan. Dahil mayroon kang isang gintong katawan, dapat na kahit papaano ay magkaroon ako ng isang tanso na katawan, di ba?" Ang mga pinsala ni Truett ay ang pinakamasama. Ang kanyang mga pisngi ay ganap na sinunog, ngunit ngumiti siya at sinabi, "Iniisip ko rin ang pagbabago ng aking hitsura. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay muling ipanganak na muli. Haha." Matapos makita ang kanilang walang pag-aalaga na pag-uugali tungkol sa sitwasyon, huminga ng malalim si James at binigyan sila ng isang malaking yakap ng grupo. Ang 4 sa kanila ay yakapin, at ang kanilang malakas na bono ay walang takot sa kanila tungkol sa mga paghihirap at makapangyarihang mga kaaway na mayroon sila. Pinakawalan sila ni James, kinuha ang 3 bola ng enerhiya na naglalaman ng 300 elixir, at sinabing, "At quo, para sa iyo guys." At quo. Ang 3 sa kanila ay umiling ng sabay-sabay. "Kunin mo na lang." Inilipat ni James ang isang bola ng enerhiya bawat isa sa kanilang mga kayamanan sa imbakan. Ang iba ay nanonood mula sa walang bisa na napanood na naiinggit. Hindi nila inaasahan na hindi pa natilihin ni James ang anumang bagay para sa kanyang sarili at ibahagi ang lahat sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga aksyon ay napatunayan na siya ay isang taong walang pag-iimbot. Sa mga magsasaka, ang mga elixir ay mahalaga.
Marami ang magiging laban sa kanilang mga kapatid na may kaugnayan sa dugo sa loob ng ilang mga high-level na elixir. Biglang nagambala si Perthicus, na nagsasabing, dapat tayong bumalik. Ang ilan sa ating mga alagad ay makikilahok sa ikatlong pagsubok at kailangang bumalik upang maghanda para dito. Pagkatapos magsalita, iniwas ni Perthicus ang kanyang kamay. Ang kanyang kapangyarihan ay nakabalot sa James, Xavian, Stephen, Truett at Lucille. Pagkatapos, nawala sila mula sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5944. Mount 1's Main Hall, si Zachary ay nakaupo sa pinakamataas na upuan, nakikinig sa Zered, na may mga mata ng luha, nagreklamo tungkol sa Mount Marty Alice at James. Nagulat siya nang marinig na hinihigop ni James ang Genesis ni Zered sa pamamagitan ng paghampas sa Years 1 Genesis Bell. Itinaas ni Zered ang kanyang ulo, tiningnan si Zachary na may basa-basa na mga mata at sinabi, Mr. Zachary, ang Mount Marty Alice ay napakalayo. Panipi, sapat na iyon. Zachary cut Zered off. Pagkatapos, dahan-daang tumayo siya at lumakad mula sa kanyang upuan, na nagsasabing, gaano katagal tayo nakilala, nag-Zered. Si Zered ay bahagyang nagulat sa tanong. Nag-recompose siya at sumagot, sinusundan kita mula noong insidente kasama si Franciscus Yulan. Huminga ng malalim si Zachary at sinabing, bumalik noon, ikaw ay isang talento na alchemist sa ika-8 pagdurusa ng Years 1 Dale Rango. Pinasok mo ang ika-9 na pagdurusa kamakailan lamang, di ba? Naguguluhan si Zered kung bakit binugbog si Zachary sa paligid ng bush. Sumimangot siya at tinanong, hindi ko maintindihan kung ano ang sinusubukan mong sabihin, G. Zachary. Bumantong hininga si Zachary at sinabing, bumagsak ang iyong rango ng paglilinang. Ngayon, nasa pagitan ka ng 8 grado ng Years 1 Dale Rango at ang mas mababang grado ng kapigatian. Ang balita ay dumating tulad ng isang bolt mula sa asol. Nag-iisa si Zered na nalilito, how posible? Tiningnan siya ni Zachary at sinabing, oo, naabot mo ang ika-9 na pagdurusa ng Years 1 Dale Rango. Gayunpaman, hindi matatag ang iyong batayan. Tanong ni Zered sa kawalan ng paniniwala, sinasabi mo bang nawalan ako ng labis na Genesis sa demonyong iyon habang nakulong sa ilalim ng Years 1 Genesis Bell? Mahinang sinabi ni Zachary, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukang palayasin ang iyong madilim na apoy ng lotus at makita para sa iyong sarili. Maaari mo pa ring ipatawag ang siyam sa kanila. Mabilis na kumalat si Zered sa kanyang kamay at tinawag ang kanyang madilim na lotus na apoy ng walang pag-aatubili. Sa sandaling iyon, 9 na dark lotus flames ang lumusot sa paligid niya. Sinabi ni Zered kay Joy, may 9 na apoy. Okay lang ako. Tumingin si Zachary sa kanya, umiling-iling at lumingon. Hindi nagtagal, sumigaw si Zered mula sa likuran niya, ano ang nangyayari? Bakit napawi ang isa sa aking mga apoy? Imposible. Imposible. Ibinalik ni Zered ang kanyang madilim na mga bulaklak ng lotus, pagkatapos ay muling itapon ang supernatural na kapangyarihan. Muli, 9 na apoy ang lumitaw. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay napapatay ng mas mabilis kaysa sa unang pagkakataon. Nagpunta si Zered at gumuho sa lupa sa sandaling lumabas ang apoy. Ang pagsubok ay napatunayan na bumaba ang rango ng paglilinang. Dumaan siya sa isang nakamamatay na pagdurusa upang maabot ang ika-9 na pagdurusa ng Years 1 Dale Rango, ngunit walang kabuluhan ito ngayon. Hindi niya inaasahan ang isang powerhouse sa rango ng Years 1 Zelm at 2 sa rango ng Years 1 Delm upang talunin siya at maging sanhi siya na bumagsak sa rango ng paglilinang. Nadama ni Zered ang labis na kalungkutan matapos mapagtanto ang kanyang pagkawala. Ito ay mas masahol kaysa sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak na lalaki, na isang tanga. Ang kanyang anak ay nagdulot sa kanya ng isang makabuluhang pagkawala. Bumantong hininga si Zachary. Sa kanyang likuran na nakaharap kay Zered, sinabi niya, kailangan mong linangin ng mahabang panahon. Pinili ko ang isang magandang lugar para sa iyo na pumasok sa pag-iisa. Tumalikod siya at tiningnan si Zered, na nadulas pa rin sa lupa na may isang blankong ekspresyon. Pagkatapos, sinabi niya, hindi mo na kailangang mag-abala sa mga gawain ng Mount Elixir ngayon. Habang wala ka na, magsasanay ako at mag-ingat sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5945. Zered ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, at isang napabagsak na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tinanong niya, tinatanggal mo ba ako sa aking pamagat bilang master ng Mount Elixir? Hindi na ba ako karapat-dapat na maging master ng Mount Elixir dahil lamang ang pagbaba ng ranggo ng aking paglilinang? Malungkot na sinabi ni Zachary, nagkamali ka ngunit hindi ka pa rin nakakagambala. Nasaktan ka ng isang tao na hindi mo dapat. Kung hindi ka umalis ngayon, hindi ka makakaya pagdating niya. Pagdating ng oras na iyon, hindi ka lamang makakakuha ng isang pagbagsak sa ranggo ng paglilinang. Mamatay ka. Mabilis na bumangon si Zered mula sa lupa, pinalawak ang kanyang mga mata, at tinanong, sino ang pinag-uusapan mo? Ito ba ay 49 mula sa Mount Marty Alice? Mayroon ba siyang isang makapangyarihang tao sa likuran niya? Mahinang bumantong si Zachary at sinabi, magiging maayos ka pa rin kung gumawa ka ng isang kaaway sa 49. Gayunpaman, nasaktan mo si Yegor Sadler mula sa Skynet. Panipi. Nagsimulang nanginginig si Zered sa takot. Umiling-iling siya sa kawalan ng paniniwala, tumalikod, at sinabing, imposible. Paano ito posible? Ano ang kinalaman sa pangyayaring ito kay Yegor? Si Yegor ba ang taong sumusuporta sa Mount Marty Alice? Sinaway siya ni Zachary, wala ka pa ring ideya. Sa tatlong mga alagad na nasugatan ng iyong madilim na lotus na apoy, ang isa sa kanila ay ang batang master ng Skynet, Truett. Ang panga ni Zered ay bumagsak sa pagkabigla. Bahagyang ipinikit ni Zachary ang kanyang mga mata, nagbuntong hininga muli, at sinabi, siya ay isang matandang kaibigan ko. Kahit na siya ay may masamang pag-uugali, karaniwang magiging bulag ka sa karamihan ng mga bagay dahil sa aming pagkakaibigan. Gayunpaman, hindi siya naglalaro kung tungkol sa kanyang anak. Duda ako na hahayaan niya ito kahit na sa aming pagkakaibigan. Sigaw ni Zered ng husto, ito ay mali. Ito ay normal para sa mga friendly na laban na mangyari sa sekta ng Timaeus. Kung tunay na nagmamalasakit siya sa kanyang anak, hindi niya siya pinadalhan sa aming sekta. Malamig na tinanong ni Zachary, ito ba ay isang palakaibigan na labanan? Ikaw ba ay dalawang kapantay ng parehong henerasyon? Kahit na siya ay isang powerhouse sa ikalimang pagdurusa ng Eurus Wandale na wala siyang seal na pag-aayos ng kanyang paglilinang, siya ay isang junior pa rin sa iyo ng maraming henerasyon. Para sa kapakanan ng pagsubok, si Truett ay nagbuklad ng 70% ng kanyang lakas. Nasa gitnang baitang lamang siya ng ikapitong pagdurusa ng Eurus Wandale ranggo nang masugatan mo siya. Panipi. Ang huling pag-asa ni Zered na gumawa ng isang dahilan upang mawala sa sitwasyon ay nawala. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang iniwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan. Tumayo siya sa lugar, ganap na natigilan. Sinabi ni Zachary na tame time, magmadali at umalis. Hindi ko alam kung kailan darating ang matandang iyon sa aming sekta. Kung hindi ka pa lumipas, hindi kita maprotektahan. Si Zered ay nasa kawalan ng pag-asa. Tanong niya na may nanginginig na mga labi, saan mo ako gusto pumunta? Ang Demon Sea. Sagot ni Zachary, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay. Sinaktan niya ang lupa na may isang makapangyarihang Genesis, at mabilis itong nabuo sa isang pagbuo ng teleportation ng Genesis. Pinaikit ni Zered ang kanyang mga mata at sinabing, gaano katagal ako umalis? Gayon din, sino ang mga ngasiwa sa Mount Elixir? Bigla, isang galit na dagandong ang nagmula sa labas ng pangunahing bulwagan, Zachary. Lumabas ka rito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zachary, at sinabi niya, narito siya. Magmadali at umalis. Matapos magsalita, hinawakan ni Zachary si Zered at itinapon siya sa pagbuo ng teleportation. Ang susunod na segundo, mabilis niyang ikinakalat ang pagbuo at lumingon. Di nagtagal, lumitaw ang isang burly figure sa loob ng pangunahing bulwagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5946. Yegor ay bumagsak sa pangunahing bulwagan at sumigaw, hindi mo ba ako narinig? Agad na tinanggap siya ni Zachary na nakangiti at sinabing, hoy, Yegor. Ano ang nangyari? Bakit ka galit na galit? Sinulyapan siya ni Yegor at sinabing, gupitin ang kilos. Nasaan ang Zered? Hanapin mo siya para sa akin. Ay balat ko siya. Ngumiti si Zachary sa harap ng galit ni Yegor at sinabing,
paano ka mayroon kang isang Genesis na nagpapatahimik na tableta at mamahinga muna? Habang nagsasalita, tinawag ni Zachary ang isang nagniningning na tableta sa kanyang kamay. Sinulyapan ito ni Yegor, itinulak ito palayo, at sinabing, gusto kong makita kaagad si Zered. Kung hindi, pupunta ako sa Mount Elixir at papatayin ang lahat. Panipi. Si Zachary ay nadama na walang magawa ngunit nagpapanatili pa rin ng isang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, Yegor. Narinig ko ang nangyari sa Beauregard at mabilis na nakitungo ito. Sumimangot si Yegor at tinanong, paano mo ito pinangasiwaan? Bumantong hininga si Zachary, hinayla si Yegor sa isang upuan sa tabi niya, at sumagot, ang 36 na punong matatanda na tungkulin sa pangangasiwa ng pagsubok ay tinanggal, at ang kanilang mga base sa paglilinang ay selyadong. Pagkatapos, ipinadala sila sa walang katapusang lupa upang may lock-up para sa isang entrepot. Tulad ng master ng Mount Elixir, si Zered, na binyo-bully ang kanyang mga juniors at sinira ang mga patakaran, tinanggal namin ang kanyang ranggo ng paglilinang at tinanggal siya sa kanyang posisyon. Siya ay nabilanggo sa loob ng rehiyon ng demonyo. Si Zachary ay tinapik ang balikat ni Yegor at sinabing, gumawa din kami ng mga pag-aayos upang mabayaran ang iyong anak sa kanyang mga pinsala. Nawasak ang kanyang katawan, kaya't inilalaan namin ang 100 elixir sa ranggo ng Eurus Wandale upang matulungan siyang mabawi. Dahil nagpakita siya ng interes na lumahok sa Forlat trial, bibigyan siya ng isang kota. Hindi mahanap ni Yegor ang anumang mga loopholes o pagkakamali sa paghawak ng Zachary sa sitwasyon, at ang kanyang galit ay nawala. Bago siya makarating upang maghanap ng paliwanag, si Zachary ay gumawa ng perpektong pag-aayos. Gayunpaman, biglang may naisip si Yegor. Inilagay niya ang kanyang mga mata at tinanong, talagang tinanggal mo ba ang base ng paglilinang ni Zered? Gusto mo bang gawin iyon? Bumantong hininga si Zachary. Pagkatapos ay sinabi, ginawa niya ang mga nakakahiyang bagay sa harap ng napakaraming mga alagad. Bakit ko siya panatilihin? Kahit na hindi ko tinanggal ang kanyang base sa paglilinang, sa palagay mo ba ay magkakaroon pa rin siya ng nerve upang magpatuloy bilang master ng Mount Elixir? Nawala siya sa mga magsasaka sa ranggo ng Eurus Wandale at ranggo ng Eurus Wandale. Ang kanyang base sa paglilinang ay basura na nawala ng labis. Paano tiisin ng ating sekta ang isang tao na walang kagaya sa kanya? Nakakakita ng matuwid na pagsasalita ni Zachary, same time na sinabi ni Yegor, hindi mo pinangangasiwaan ang sitwasyon. Ang puso ni Zachary ay sabik na sabik. Tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Tinitigan ni Yegor si Zachary at sinabing, inilalaan mo ang 100 elixir sa aking anak. Ngunit narinig ko ang isa pang 2 alagad na nasugatan din. Binayaran mo ba sila? Panipi. Nawala si Zachary para sa mga salita. Mahinahon na sinabi ni Yegor, hindi yun patas. Bakit mo lamang binayaran ang aking anak? Kumusta naman ang 2 na nasugatan? Paano makihalubilo ang aking anak na lalaki sa mga kapantay kung bibigyan mo siya ng kagustuhan sa paggamot? Pumayag akong hayaan siyang sumali sa sekta ng Timos upang makakuha ng karanasan at gumawa ng ilang mga kaibigan. Ngayon na pinapaboran mo siya, ano ang iisipin ng iba sa kanya? Nahaharap sa hindi nasisiyahan na ekspresyon ni Yegor, nagbuntong hininga si Zachary at sinabing, totoo. Upang gawin itong patas para sa lahat, bibigyan ko rin ang iba pang 2 nasugatan na alagad sa parehong halaga ng mga elixir. Nasiyahan ka ba ngayon? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5947. Yegor ay itinuro sa Zachary at sinabing, iyon ang paraan. Ipasa mo sa akin. Tutulungan kita na ipadala sila sa Mount Marty Alice. Gusto ko ring tulungan ang aking anak na lumikha ng ilang mga koneksyon. Tinitigan siya ni Zachary sa pagtataka. Nabuo si Yegor at tinanong, pinagpaputok mo lang ako. Siyempre hindi, umiling-iling si Zachary. Pagkatapos, lumingon siya at sumigaw. Dalhin mo sa akin ang 200 mga course ng Genesis. Panipi. Ang ekspresyon ni Yegor ay tumaas, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Nahaharap sa kanyang saloobin, nadama na walang magawa si Zachary. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian dahil ang Zered ay talagang sanhi ng insidente. Nilabag niya ang kanilang mga patakaran at nasaktan si Yegor. Kung sila ay masaktan ang ibang tao, ang sekta ng Timos ay itatapon sa kaguluhan.
Sa kabutihang palad, si Skynet ay nasa mabuting termino sa sekta ng Timos para sa ngayon. Hindi nais ni Zachary na masira ang kanilang relasyon sa mga menor de edad na salungatan. Di nagtagal, ang isang matanda ay nagmamadaling pumasok sa pangunahing bulwagan. Inilagay niya ang 2 bola ng enerhiya na naglalaman ng 200 mga cores ng Genesis, pagkatapos ay lumabas. Ang pangunahing bulwagan ng sekta ng Timaeus ay may isang malakas na hadlang. Walang sino mang pinapayagan na lumipad o mapunit sa puwang upang mag-teleport papunta sa bulwagan. Hindi mabilis na umalis kasama ang kanyang mga kapangyarihan, mabilis lamang na kunin ni Yegor ang mga bola ng enerhiya at maubusan ng bulwagan. Sigaw ni Zachary, paano ako kasama ko? Sumagot si Yegor, nagpapatuloy ka sa iyong negosyo. Bisitahin ko lang ng kaunti. Huminga ng malalim si Zachary. Alam niya na hindi maniniwala siya ni Yegor ng madali, at nais na magtungo sa Mount Elixir upang mapatunayan ang sitwasyon ng personal. Sa kabutihang palad, na-teleport na niya ang Zered sa labas ng sekta ng Timos. Kung hindi man, ang mga bagay ay magiging komplikado. Zachary. Ang ekspresyon ni Zachary ay naging solemna, at tinanong niya ang awtoridad, nakita mo ba siya? Oo. Tumango si Layla. Nag-aalala si Zachary, tumungo ba siya sa Mount Elixir? Tumango ulit si Layla at sumagot, oo. Ngunit hindi ako narito upang pag-usapan ito. Alam ko, gusto mong pag-usapan ang tungkol sa 49, di ba? Bumantong hininga si Zachary, pagkatapos ay lumakad papunta sa kanyang upuan at umupo. Sinabi ko na sa iyo. Hanggat hindi siya pupunta sa kulungan ng demon, iwanan mo lang siya sa oras na iyon. Pinabulaanan ni Layla, ngunit, Zachary, hindi ba tayo magpapalaki ng banta sa atin? Itinaas ni Zachary ang kanyang ulo, tumingin kay Layla, at tumawa, ikaw ay isang henyo. Gayunpaman, kung ihahambing sa iyong lakas ng labanan, ang iyong mga kasanayan sa diskarte ay kulang. Dapat mong ihasa ang iyong mga kasanayan. Panipi, Zachary. Pinagtagumpayan siya ni Zachary, na nagsasabing, sumama ka sa aming santo. Ang kanyang puso ay nasa ibang lugar ngayon. Sa palagay ko ang kasabihan na ang mga anak na babae ay palaging nagtatapos sa pag-alis ay tama. Nang makita na ayaw ni Zachary na talakayin si James, si Layla ay tumayo sa lugar na bigo. Makalipas ang ilang sandali, hinawakan niya ang kanyang mga kamay at umalis sa bulwagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,948. James at ang iba pa ay nagtipon sa Mount No. 3. Ang Zavian, sina Stephen at Trey ay hindi nagmamadali upang pagalingin ang kanilang mga nasusunog na katawan at sumali rin sa kanila. Sa panahon ng pagsubok ng Beauregard, ang 4 sa kanila ay nakakuha ng maraming. Hindi na kailangang sabihin, nakakuha si James ng isang mahusay na reputasyon. Sa kanyang labanan, hindi lamang niya linisin ang Mount Martialis ng pamagat ng pinakamahina na bundok ng Timos sect, ngunit nakakuha din siya ng isang malaking halaga ng mga mapagkukunan. Kinuha ng Perthicus ang mga bola ng enerhiya na puno ng mga elixir at pinayagan silang lumutang sa harap ng lahat. Sa loob ng mga bola ng enerhiya ay 300 mga elixir sa ranggo ng Eurus 1 Daelm, kasama ang 500 higit pa sa ranggo ng Eurus 1 Zaelm. Kahit na sa sinaunang mundo ng Genesis, kakaunti lamang ang mga sekta ay napakaraming mapagkukunan. Kami ay mayaman. Hinaplos ni Quattro ang kanyang mga kamay. Tiningnan ni Perthicus si James at sinabing, alam mo ang bilang at mga marka ng mga elixir, kaya sige at ipamahagi ang mga ito. Umiling-iling si James at tumanggi, ikaw ang Panginoon ng Mount Martialis. Paano ako magiging isang pamamahagi sa kanila? Ngumiti si Lucille at sinabing, ikaw ang pinakamakabuluhang nag-aambag sa oras na ito. Kung wala ka, ang Mount Martialis ay kilala pa rin bilang pinakamahina at pinaglaruan ng iba. Hindi tayo magkakaroon ngayon. Bukod, kung ito ay lamang at ako ni Walt, hindi tayo magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin ang isang tao sa ikasyam na pagdurusa ng Eurus 1 Daelm Rango. Sumang-ayon si Perthicus, tama siya. Kahit na isa kami sa 7 mounts ng sekta ng Timos, lagi kaming tinitingnan. Maaari lamang nating pagsuso ito dahil masyadong mahina kami. Ngayon na natalo namin ang master ng Mount Elixir, lubos naming napabuti ang aming katayuan at prestihiyo.
Mula ngayon, ako ang master ng isang 3-star mountain. Utang ko ito sa iyo. Tungkol sa mga elixir na ito, magagawa mo sa kanila tulad mo. Inikat ni James ang kanyang kamay at ginambala siya, na nagsasabing, gupitin mo. Ako ang nagdulot ng problema. Kung hindi ito para sa iyong tulong, mamatay ako. Huwag nating patuloy na itulak at paghila. Dahil nakuha namin ang napakalaking kapalaran, ibahagi natin ito. Dapat kayong dalawa ay dapat magkaroon ng 100 elixir sa ranggo ng Euriswandale bawat isa. Ang aking mga kaibigan at ako ay magbabahagi ng natitirang 100. Kumuha din kami ng isa pang 100 ng mga elixir sa ranggo ng Euriswandale. Tulad ng para sa natitira sa kanila, maaari mong ipamahagi ang mga ito sa mga alagad na may malaking potensyal upang maaari din silang mapabuti. Panipi. Sina Perthicus at Lucille ay nagulat sa mungkahi ni James. Hindi nila inaasahan si James, ang pinakadakilang nag-aambag na ang kanilang tagumpay, ay maging mapagbigay. Sa mga magsasaka, ang mga elixir ay mahahalagang mapagkukunan. Ang mga ito ay hindi kapani-pani walang mahalaga, at marami ang pupunta sa mahusay na haba upang makakuha ng mataas na kalidad na mga elixir. Bukod dito, ang mga elixir sa harap ng mga ito ay may mataas na kalidad at ginawa ng Mount Elixir. Mahalaga sila at hindi madaling makuha. Tiningnan sila ni James at sinabing, ano ang mali? Ang paraan ba ay ipinamamahagi ko sa kanila na hindi naaangkop? Sinabi ni Perthicus na dumbfoundedly, ginagawa mo ito ng mahirap para sa amin. Kami ay nagkasala tungkol sa pagtanggap ng labis. Pagkatapos ng lahat, hindi talaga kami nagagawa. Kasabay nito, alam namin na ginagawa mo ito ng may mabuting hangarin, kaya't mukhang hindi rin tayo nagpapanggap na huwag tanggapin sila. Gusto ni James na tumugon ngunit naantala ni Lucille. Tinanong niya, alam mo ba ang halaga ng mga elixir na ito? Maaari ba itong maging mas mahalaga kaysa sa mga kasama na nakipaglaban sa magkatabi, handa nang mamatay ng magkasama? Pareho kayong nakipaglaban-laban kay Zered, isang powerhouse sa Euriswandale ranggo ng 9 na kapigatian. Itinuring mo bang dalawa ang mga kahihinatnan ng pagkawala bago tumayo laban sa kanya? Si Perthicus at Lucille ay natanggap ng kanyang mga salita. Marahil ay ginawa mo, di ba? Ngumiti si James at sinabing, ngunit nagpasya ka pa ring lumaban sa tabi ko. Kung nakipaglaban ka upang protektahan ako o ipagtanggol ang karangalan ng Mount Marty Alice, magkasama kaming tumayo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5,949. Kami ay nahaharap sa isang malakas na kalaban, ngunit pareho mong ginamit ang iyong mga armas. Kahit na mas mahina tayo, sa sandaling iyon, handa kaming makipaglaban sa aming mga pagkamatay ng magkasama. Ang ilang mga elixir ay walang mahalaga kumpara sa bono na ibinahagi namin. Panipi. Sina Perthicus at Lucille ay tumingin sa isa't isa, pagkatapos ay tumango ng maingat. Ipinagmamalaki ni James, sinasabi nito na iginagalang ng Great Genesis Worlds at Micro Genesis Worlds ang malakas. Gayunpaman, nakilala kita at natanto na ang pahayag ay hindi kinakailangan. Well, kahit na hindi para sa amin. Lahat ng tao sa bulwagan ay natigilan sa mga salita ni James. Bigla, napagtanto nila na hindi nila naabot ang isang punto kung saan ang paglilinang ay naging kanilang lahat. Hindi nila tinapon ang lahat, lalo na hindi ang kanilang damdamin. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses na binago nila ang kanilang mga katawan, kailangan nila ng isang kaluluwa upang mabuhay at maglakbay sa mundo. Sa isang kaluluwa sa kanilang mga katawan, imposible na hindi magkaroon ng damdamin. Kung hindi man, hindi sila naiiba sa mga hayop. Inspirasyon ni James ang mga nasa bulwagan, at ang kanilang paghanga sa kanya ay lumago ng malaki. Inabot ni Lucille, hinawakan ang isa sa mga bola ng enerhiya, at sinabing, kukunin ko ito. Kung hindi, hindi tayo ituturing na mga kasama sa buhay at kamatayan, di ba? Paano tayo makikipaglaban sa tabi ng bawat isa sa hinaharap kung hindi tayo mga kasama sa buhay at kamatayan? Matapos pakinggan ang mga salita ni Lucille, tumango si Perthicus at kinuha ang isa sa mga bola ng enerhiya. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang 4 na bola ng enerhiya na naglalaman ng mga elixir sa ranggo ng Euriswandale. Tiningnan ni James si Quattro, na halos bumagsak mula sa kaguluhan, at sinabing, dalhin mo sila. Mula ngayon,
May iwan ang aming mga bagay para sa pag-iingat. Mine. Agad na nag-pound si Quattro sa mga bola ng enerhiya at inilayo ito. Mabilis siyang umatras sa isang sulok, ganap na hindi pinapansin ang salitang pag-iingat mula kay James. Si Zovian at ang iba pa ay nanunood sa kanya ngunit walang sinabi. Lahat kami ay nakaranas ng kaunting pinsala sa panahon ng laban. Tiningnan ni Perticus sina Zovian, Truett, at Stephen, na nagsasabing, lalo na ang tatlo sa iyo. Kahit na hindi ka nakilahok sa pangalawang pagsubok, ang pangatlong pagsubok ay mangyayari pa rin sa 10 panahon. Gumamit ng oras na ito upang pagalingin ang iyong mga pinsala. Hindi ito madaling makipagsapalaran sa kulungan ng Demon. Panipi. Si Zovian at ang iba pa ay tumango ng sabay-sabay. Tumingin ulit si Perticus kay James at sinabing, kahit na mayroon kang isang lugar sa paglilitis sa Forlat ng maaga at hindi na kailangang pumunta para sa ikatlong pagsubok sa kulungan ng Demon, pinakamahusay na pag-aralan mo ang Years 1 Genesis Bell na nakuha mo lamang. Maaaring dumating ito sa panahon ng paglilitis sa Forlat. Tumango si James bilang tugon. Ilang beses nang nagkot ang Perticus, pagkatapos ay tiningnan ang lahat ng hindi likas at sinabing, iyon lang. Lahat ay tinanggal. Magpatuloy sa kailangan mong gawin. Kailangan din nating mabawi. Panipi. Matapos magsalita, tumingin si Perticus kay Truett ng ilang sandali, pagkatapos ay umalis siya. Tanong ni Lucille na may kaakit-akit ng ngiti, gusto kong manatiling linangin din. Hindi mo ako iniisip na sumali, di ba? Si James at ang kanyang mga kaibigan ay nagulat sa kanyang tanong. Si Quattro, na nagtago sa isang sulok, ay agad na sumugod. Umiling-iling siya at sinabing, syempre, hindi ka namin iniisip. Mas malugod ka. Bago matapos ang pagsasalita ni Quattro, pinatok siya ni Lucille sa kanyang Genesis. Si James at ang iba pa ay tumingin sa isa't isa at nag-shock. Biglang tumayo si Truett at sinabing, pupunta muna ako. Matapos ipaalam kay James, mabilis siyang nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,950. Truett ay biglang lumitaw sa isang wasteland na matatagpuan sa timog kanluran ng Mount Marshall ay. Tiningnan niya ang gitnang may edad na may mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, na may nakasimangot. Pagkatapos, tinanong niya, mayroon bang isang bagay na hindi mo masabi ngayon, G. Walt, bakit mo hiniling na magkita dito? Naglakad si Perticus at sinabing, ayaw kong ilagay ka sa isang mahirap na sitwasyon, kaya kinailangan kong makilala ka ng pribado. Napahamak na tinanong ni Truett, ano ang ibig mong sabihin? Si Perticus ay sumalampak sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang nagliliwanag na bola ng enerhiya. Mayroong 100 elixir sa ikalimang pagdurusa ng Years 1 Dale Rango. Dalhin mo sila. Panipi. Ang enerhiya ng bola ay lumulutang papunta sa Truett. Natigilan sandali si Truett. Nag-recompose siya at nagtanong sa playfully, hindi ka masyadong mapagbigay, G. Walt. 100 elixir sa ikalimang pagdurusa ng Years 1 Dale ay higit pa sa nakuha namin. Tumawa si Perticus at sumagot, pinahihintulutan mo ito. Paano ako makakakuha ng napakaraming mataas na kalidad na mga elixir? Nababaliw din ako dahil sa kahirapan. Ito ay kabayaran para sa iyong nasugatan na katawan. Ito ay mula sa punong tanggapan. Agad na tumibe ang ngiti ni Truett. Tinanong niya, ito ay kabayaran. Ako lang ba ang nabayaran? Tumango si Perticus at sumagot, oo. Tinanong ni Truett, ano ang tungkol sa Zovian at Stephen? Ang kanilang mga katawan ay malubhang nawasak din. Kung pupunta sila upang mabayaran, dapat nilang ibigay ito sa amin. Bakit ako lang? Panipi. Perticus squinted at sinabing, dahil anak ka ni Igor. Sa iyong pagkakakilanlan, natural lamang na ang punong tanggapan ay nagbibigay sa iyo ng espesyal na paggamot. Sumiksik si Truett, ano ang isang biro? Kahit na ako ang batang master ng Skynet, ako rin ay isang nakatatanda ng Mount Marty Alice. Ang sekta ba ng Timos ay pinapaboren ako sa iba, o may iba pang mga pang-uutos na motibo? Huminga ng malalim si Perticus at sinabing, tama ka. Pinalamanan ni Elder Laila ang mga elixir na ito sa aking puwang sa pag-iimbak at inutusan akong ibigay sa iyo sa publiko. Mayroong dalawang mga kadahilanan upang hilingin sa akin na gawin ito. Una, sigurado sila na ang iyong ama,
Si Yegor, ay magbabago dito upang mag-imbestiga pagkatapos malaman ang tungkol sa iyong mga pinsala. Sa makatuwid, nais nilang mabayaran ka upang kalmado ang galit ni Yegor. Pangalawa, nais nilang maghasik. Bagaman gumawa kami ng isang pangalan para sa Mount Marshall ay matapos ang pakikipaglaban sa Zered, itinulak din namin ang aming sarili sa pansin at naging target ng pagpuna sa publiko. Ikaw ang batang Panginoon ng Skynet, at ang iyong ama ay nasa likuran mo. Kung mananatili ka sa Mount Marty Alice, ikaw ang magiging pinakamalaking suporta namin. Sa iyo rito, kailangan nilang mag-ingat kapag sinusubukan na magulo sa amin. Nag-squint si Truett at sinabing, kaya't sinusubukan nilang pukawin ang pagtatalo. Ang pagbibigay sa akin ng gayong mapagbigay na kabayaran ay magpapahiya sa aking mga kaibigan, at magagalit sila sa akin. Sa kalaunan, magkakaroon ako ng pagpipilian ngunit iwanan ang Mount Marty Alice. Tumango si Perthes. Malamig na sinabi ni Truett, ano ang isang hindi mapaniniwalaan na plano upang patayin ang dalawang ibon na may isang bato. Ang sekta ng Timaeus ay ang pinakamalakas na puwersa sa sinaunang mundo ng Genesis at ito rin ang pangunahing bahagi ng matuwid na alyansa. Gayunpaman, nakikipagsabuatan sila at naglalaro ng mga maruming trick. Paano walang kahihiyan? Huminga ng malalim si Perthes at sinabing, hiniling kong magkita ng pribado upang maiwasan ang mga komplikadong bagay. Inihayag ni Truett ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang gawin ito. Nagtitiwala ako sa aking mga kaibigan. Magagawa mo ito sa harap nila. Nakatitig si Perthes kay Truett at tinanong, sigurado ka? Ito ay 100 elixir sa ikalimang pagdurusa ng Years One Dale. Ito ay talagang mahalaga, at mas mahusay kaysa sa mga elixir na nakuha namin. Hindi sila maaaring maging mas mahalaga kaysa sa aking mga kaibigan, na handang mamatay ng magkasama. Sagot ni Truett, katulad ng naunang pahayag ni James. Pagkatapos, nakipag-ugnay siya kaagad kay James. Si Perthes ay tumingin sa pag-uusap matapos ang pag-uusap kay Truett. Napagtanto niya na ang dating manggugulo ay nagbago at mas matanda na ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5951. Soon, kasunod ng pagbabago-bago ng puwang, lumitaw si James. James, nasaan si Xavian at ang iba pa? Sabik na tanong ni Truett. Nagsimula na silang mag-recuperating. Sinulyapan ni James si Perthes. Tinawag mo ba ako dito upang makilala si G. Walt? Umiling-iling si Truett. Pagkatapos, ipinaliwanag niya at Perthes ang lahat kay James. Matapos pakinggan ang lahat, ngumiti si James. Alam ko nang matagal na ang sekta ng Timaeus ay magiging ganito. Habang nagsasalita, tiningnan niya si Truett. Hindi ito isang malaking pakikitungo. Nagbibigay sila ng 100 years one day ranggo ng ikalimang pagdurusa ng mga elixir. Kailangan nating maging mga idiots upang tanggihan sila. Kung nais namin ang mga ito, dapat mong tanggapin ang mga ito. Natukoy, sinabi ni Truett, ikaw ang aming gulugad. Umungol si James bilang tugon. Pagkatapos, inalis niya ang enerhiya ng bola na lumulutang sa kalangitan. Sige, mayroon pa bang iba? Hindi inaasahan ni Truett na madaling sumang-ayon si James. Nagmamadali, tinanong niya, James, wala ka bang ibang mga opinyon tungkol sa bagay na ito? Ito lamang ang simula. Sa isang ngiti, nagpatuloy si James, wala itong bago. Marami pang mga scheme mamaya. Hanggat magkasama tayo, hindi nila tayo masisira. Panipi. Sa pagbanggit nito, sinulyapan niya si Perthes. G. Walt, ano sa palagay mo? Awkwardly, tumango si Perthes. Ang aking pagkakamali, dapat ko itong ilabas kapag ang lahat ay nasa paligid ngayon. Sinasalamin niya ang kanyang mga pagkakamali. Kahit na tumaas ang Mount Marty Alice, hindi mababago ni Perthes ang kanyang maingat at duwag na pagkatao. Bumalik tayo. Pinaalalahanan ni James si Truett, ang pagbuo ng oras ay na-set up. Magmadali at ibalik ang iyong pisikal na katawan. Kailangan mo pa ring lumahok sa ikatlong pag-ikot. Panipi. Hindi niya kailangang lumahok sa ikatlong pag-ikot. Bigla, sinabi ni Perthes, inilagay siya ng pinuno ng sekta sa listahan ng 20 tao na makikilahok sa paglilitis sa Forlat. Nang marinig iyon, bumalik sina James at Truett upang tumingin sa Perthes. Ito ang desisyon ng pinuno ng sekta. Nakaramdam ng awkward si Perthes.
Gaano kat hindi? Sumiksik si Truett at sinabing, makikilahok ako sa ikatlong pag-ikot. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumabog at nawala. 2 hakbang si Perthes. Hoy, teka, mayroon pa bang iba? Tanong ni James. Hindi ako nagtitiwala sa iyo. Ipinaliwanag ni Perthes, natatakot ako na si Truett ay ilalagay sa isang mahirap na posisyon, kaya't ako. Magaling ka, tumanggaw siya ni James. Gayunpaman, upang maiwasan ang paglalagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon, pinalala mo siya at mas nakakahiya. Iniwan ang mga salitang iyon, gumawa si James ng paglipat upang umalis. Gayunpaman, sa proseso ng paggawa nito, napuspos siya ng isang kahanga-hangang enerhiya mula sa walang bisa. Inalis niya ito. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, napagtanto niya na nasa hindi pamilyar na lugar siya. Lumingon, nakakita siya ng isang pamilyar na figure. Ang huli ay nasa likuran ng kanyang likuran, ang kanyang likuran na nakaharap kay James. Yegor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5952. Mabilis ka. Halos hindi kita mahuli. Nakaramdam ng asol si Yegor. Ngumiti si James. Dahan-dahan, lumakad siya patungo kay Yegor at tumayo sa tabi niya. Lahat ba kayo sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Urswandale ay nais na makuha ang mga taong tulad nito? Nakasalalay ito sa aming relasyon sa tao. Pinahaba ni Yegor ang kanyang kamay. Kung wala tayong magandang relasyon, baka mahuli ko ang taong tulad ng isang isda at durugan siya. Kaagad, tumawa si James. Salamat sa pag-awa sa akin noon, dahil buhay pa ako. Tumalikod si Yegor at tumingin kay James. Ang pamumuhay sa lawa ng isda ng ibang tao ay naiiba sa pamumuhay sa iyong sariling lawa ng isda. Sigurado ako na narinig mo ang lahat. Huminga ng malalim si James. Itinaas ni Yegor ang kanyang ulo at sinabing, mukhang mabait si Zachary, ngunit talagang bisyo siya. Siya ay isang napakahirap na kalaban. Sa pagitan ng mga salita, sinulyapan niya si James. Dahil pinili mong maglakad sa landas na ito, haharapin mo ang mga kalaban at sitwasyon. Handa na ako. Tumanggaw si James. Ngunit medyo interesado ako sa isang tao. Maging interesado ka sa mga ito. Pagkatapos, tinawag ni Yegor ang 2 bola ng enerhiya bago si James. Ito rin ang Urswandale Rank Genesis Elixirs. Nagulat si James. Tumanggaw si Yegor. Dahil nais ni Zachary na patayin ang 2 ibon na may isang bato, maglalagay ako ng 1 kilos para sa kanya at magpanggap na wala akong alam. Nakuha ko ang 200 Urswandale Rango na Genesis Elixir mula sa Zachary. Nakuha ko sila para sa iyong 2 kaibigan na ang mga pisikal na katawan ay nasira. Nang marinig iyon, tinitigan ni James si Yegor na parang nakatitig sa isang halimaw. Ginagawa ito ng lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak, ngunit si Zered ay nasa totoong problema. Huwag mo siyang dalhin. Sinaksak ni Yegor ang kanyang mga mata. Ang Skynet ay naglabas ng isang order ng kamatayan. Kung buhay si Zered, nais nilang makita siya. Kung patay na siya, nais nilang makita ang kanyang bangkay. Panipi. Tumakas ba siya sa takot? Nagulat si James. Hindi siya tumakas. Sinabi ni Yegor, siya ay pinauwi ni Zachary na papanahong. Ngunit, hindi inaasahan ni Zachary ang pagtatasa at ang nakaplanong pagsubok na forlat upang matarget muna ang kanyang confidential. Lahat ito ay salamat sa iyo. Panipi. Naririnig iyon, pinalawak ni James ang kanyang mga mata. Ito ba ay palaging isang pamamaraan? Malalaman mo kung darating ang oras. Sinulyapan ni Yegor si James. Sa pamamagitan ng paraan, sino ang interesado ka? Nag-atubili si James bago magtanong, kilala mo ba si Lucille? Pagkatapos, tiningnan ni Yegor si James na kakaiba. Ano ang problema? Ginagaya mo ba siya? Paano iyon posible? Madaling umiwas si James. Nagtataka ako sa kanya. Lalo na ang pagkakakilanlan niya. Panipi. Matapos ang labanan sa pagitan ng Beauregard at Zered, lumitaw si Layla. Tinatakan niya ang paglilinang ng 36 na mga powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Urswandale Rango na may pananagutan sa pangangasiwa. Sa kabilang banda, si Lucille, ang Grand Priestess ng Mount Marty Alice na nasa ikatlong pagdurusa lamang ng Urswandale Rank, sinumpa ng publiko sina Layla at ang Timaeus Sect. Sa opinyon ni James, alam ni Lucille kung ano ang ginagawa niya. Matapang siya.
Maaaring magkaroon ng isang lihim sa likod nito. Napatunayan ito kapag nais ni Layla na patayin si James ng paulit-ulit upang maprotektahan si Zered, ang rurok na master ng Mount Elixir. Hindi man lang siya nagmamalasakit na baka masaktan niya si Thea, ang Grand Priestess ng sekta ng Timaeus. Gayunpaman, matapos na sumumpa si Lucille, binago niya ang kanyang isip at pinilit na humingi ng tawad at mabayaran ang mga ito. Sa makatuwid, nag-usise si James tungkol sa pagkakakilanlan ni Lucille. Bakit siya matakot ni Layla? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5953. Pagkatapos ay tahimik na, biglang huminga si Yegor. Ang lahat na sumubok na malaman ang kanyang lihim ay natapos na patay. Sigurado ka bang nais mong malaman tungkol dito? Nang marinig iyon, nagulat si James. Mahiwaga ba si Lucille? Lucille. Sinulyapan ni Yegor si James bago umiling-iling. Hindi, ang kanyang pangalan ay hindi Lucille. Dati siyang sinulid. Thornton. Yarny Thornton. Sumimangot si James. May kaugnayan ba siya sa Zachary ng sekta ng Timaeus? Sumimangot si Yegor. Nakakahiya siya ng Zachary, ang produkto ng isang hindi masamang relasyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni James. Ipinikit ni Yegor ang kanyang mga mata bago sabihin, ang ina ni Yarny ay isa sa 4 na alagad ni Franciscus. Siya ay isang powerhouse sa rurok ng Uriswandale Rango ng 9th na kapigatian at nakarating sa pangalawang form ng labanan ng Marshals. Matapos ang labanan sa pagitan ng madilim na mundo at matuwid na alyansa, ang ina ni Yami ay nakuha. Ang matuwid na alyansa ay pinabayaan siya ni Zachary. Kung gayon, habang patuloy na binabantayan siya ni Zachary, nahulog sila sa pag-ibig, at ipinanganak niya si Yarn. Gumawa si James ng hula. Sinulyapan siya ni Yegor at tumawa. Ang iyong imahinasyon ay ligaw. Ano ang iniisip mo? Ang ina ni Yami ay kilala bilang pinakamagandang babae sa madilim na mundo. Ang kanyang paglilinang at kapangyarihan ng labanan ay mas malakas kaysa kay Zachary's. Kaya, bakit niya siya gusto? Sa oras na iyon, si Zachary ay hindi pa naging pinuno ng sekta ng Timaeus. Malalim sa pag-iisip, sinabi ni James, nangangahulugan ba ito na si Zachary alinman sa gamot ni Yami o lumikha ng isang ilusyon? Pagkatapos, sinulid. Ipinanganak. Bakit napuno ang iyong mga saloobin sa mga bagay na ito? Hindi nagsasalita, tinitigan ni Yegor si James. Sabihin mo sa akin ng matapat. Ilan ang mga babaeng nabubuhay na nilalang na pinahirapan mo sa mga mababang pamamaraan? Madaling umiwas si James. Hindi ko ginagawa ang mga kasuklam-suklam na gawa. Tumawa si Yegor at itinuro sa kanya bago sabihin, nahulaan mo ng tama. Ginamit ni Zachary ang mga kasuklam-suklam na taktika upang gawin ang mga maruming bagay kapag malubhang nasugatan ang ina ni Yami. Kasunod nito, ipinanganak si Yami sa kulungan ng Demon. Ang bagay na ito ay nakakaapekto sa Zachary ng maraming. Kapag siya ay tumatakbo para sa pinuno ng matuwid na alyansa, may gumamit ng pangyayaring ito upang ibagsak siya. Sa ganitong kritikal na sitwasyon, sinubukan ni Zachary na mapupuksa ang kanyang anak na babae. Sa pagbanggit nito, sinulyapan ni Yegor si James. Ito ay sa mahalagang sandali na pinili ng ina ni Yami na ilantad ang kanyang sarili. Inaktibo niya ang sumpa ng dugo na itinuro sa kanya ni Franciscus at sinumpa ang parehong Zachary at Yami. Parehong ang kanilang mga patutunguhan ay symbiotic. Ang sumpa ay hindi kailanman may angat. Dugo ng dugo, symbiotic destinies. Nagulat si James, ay ligtas, ang Zachary ay magiging ligtas, ngunit kung sinulid. Nasugatan ba, masugatan si Zachary. Panipi. Tulad ng inaasahan ng alagad ng Franciscus. Mayroon kang mataas na pag-unawa sa sumpa ng magic. Tumanggaw si Yegor. Iyon ang ibig kong sabihin, ngunit mas malakas ito kaysa doon. Sa pinakadulo, ang parehong oras na nakita ko ang Zachary na pag-ubo ng dugo ay dahil sa mga simbolo ng dugo. Alam ba ang sinulid? Tanong ni James. Dahil ang kanilang mga patutunguhan ay symbiotic, syempre, alam nila ang tungkol dito. Huminga ng malalim si Yegor. Kaya, ang Grand Priestess ng Mount Marty Alice ay sobrang misteryoso at bawal ni Zachary. Kung hindi siya paulit-ulit sa pagiging Grand Priestess ng Mount Marty Alice, ang Peak Master ng Mount Marty Alice ay magbabago ng mga Masters. Matapos marinig ang mga salita ni Yegor,
Maingat na tumango si James. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit si Layla, isang powerhouse sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng US1 Deong Rango, ay kailangang yumuko din kay Lucille. Ito ay naging tulad ng isang nakaraan. Sa pag-iisip nito, sumingit si James. Hindi ba natatakot si Zachary na may pumatay kay Yummy? Dahil mamamatay din siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5955. Truett ay maaaring mabuhay hanggang ngayon habang totoo sa kanyang sarili dahil mayroon siyang isang ama sa rurok ng US1 Deong Rango ng ika-9 na kapigatian at ang misteryosong Skynet. Makalipas ang ilang sandali, ipinapaalala ni James, bisitahin natin ang iyong anak noon. Kasalukuyan siyang nagtatanim. Gusto kong bisitahin siya. Ngumiti si Yegor. Ngunit, matapos makita ang kanyang mga aksyon ngayon, hindi ko akalain na dapat. Hindi ko kailangang mag-alala kung nasa ilalim kanya. Pagkatapos, tinapik ni Yegor si James sa balikat, mahigpit, sinabi niya, kayong dalawa ay magkaibigan at nakaranas ng buhay at kamatayan. Malakas ang iyong pagkakaibigan. Gayunpaman, inaasahan kong mas sanayin mo siya. Pagkatapos nito, ang katawan ni Yegor ay sumabog at nawala habang nagbabago ang walang bisa. Tumayo si James sa parehong lugar sa katahimikan. Nararamdaman niya ang pagsisikap ni Yegor bilang isang ama at ang kanyang mga alalahanin. Tinanggal ni Yegor ang kaluwalhatian at pakinabang ng kanyang anak, pagkatapos ay hayaan ang isang tao na may hindi tiyak na kapalaran alagaan siya. Ang kanyang mga aksyon ay nangangailangan ng pambihirang lakas ng loob. Ginagawa ni Yegor at Zered ang lahat para sa kanilang mga anak na lalaki, gayunpaman ang Zered ay hindi kasing matalino ni Yegor. Hindi siya maihahambing kay Yegor. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yegor, nadama ni James na mas mabigat ang kanyang pasanin. Mas naramdaman niya ang mas pressure. Kailangan kong magsikap, pinukaw ni James ang kanyang sarili. Pagkatapos, na may isang flash, bumalik siya sa pangunahing bulwagan ng Mount No. 3 ng Mount Marty Alice. Sa oras na ito, sa pagbuo ng oras, sina Stephen, Zavian, at Truett ay nagpapanumbalik ng kanilang mga pisikal na katawan. Matagumpay silang nakuhang muli sa tulong ng sapat na mapagkukunan ng paglilinang. Samantala, nakaupo si Quattro sa tabi ni Lucille. Napaikit niya ang kanyang mga mata at tila nasisiyahan sa sandaling ito. Tila pumasok si Lucille sa kanyang estado ng paglilinang. Kung hindi man, masipa niya ang perverted Quattro. Nang makita na ang lahat ay nagmumuni-muni sa pag-iisa, pumasok si James sa pagbuo ng oras at kumonsumo ng isang rango ng US1 Dale na si Genesis Elixir ng walang pag-aatubili. Nais niyang magsimula ng isang bagong pag-ikot ng pagmumuni-muni sa pag-iisa. Gayunpaman, tulad ng pagpasok ng kanyang zen sa gintong katawan, naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Buntis siya ng isang sanggol, at ito ay isang magandang batang babae. Ano ba? Hindi maiwasang sampain si James. Mangyaring huwag ay play ang gayong mga prank sa akin. Ang sanggol ay tila narinig ang mga salita ni James. Nakaupo sa isang lotus na posisyon, binuksan niya ang kanyang magagandang mata. Huminahon. Ako ang iyong pangalawang katawan. Ang pangalawang katawan ko. Nagulat si James. Ako ay isang lalaki. Bakit ako magkakaroon ng pangalawang katawan? Idiot. Ang sanggol ay sumingit at sinabing, wala akong kasarian, at hindi ako nabubuhay. Maaari akong kumuha ng anumang anyo. Pagkatapos, na parang mapatunayan ang kanyang mga salita, nagsimula siyang magbago. Nagbago siya mula sa isang batang babae sa isang batang lalaki. Pagkatapos, siya ay naging iba't ibang mga hayop at bagay. Maaari siyang magbago sa anumang bagay. Hindi nagsalita si James nang magbago siya sa isang panty ng lace. Sige, sige, nakakainis, sinabi ni James, magbalik sa isang batang babae. Sa pamamagitan ng isang snort, ang sanggol ay nagbago pabalik sa kanyang unang form. Kung duda mo ulit ako, magiging tae ako at naiinis ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5956. James ay nalulumbay. Natagpuan niya ang sitwasyon na kakaiba. Saan nagmula ang pangalawang katawan na ito? Para bang mabasa ng sanggol ang kanyang isip, bigla niyang sinabi, ako si Lizzie ng US1 Genesis Bell. Matapos kilalanin ka bilang aking Panginoon, naging pangalawang katawan ko. Ang US1 Genesis Bell.
Nagulat ulit si James. Galing ka sa kampanilya. Bakit ka ba masyadong madaldal? Inis, sinabi ng batang babae, hindi ko lang sinabi iyon. Bakit mo ako kailangan na ulitin ito? Nag-aalangan para sa isang habang, tinanong muli ni James, anong mga benepisyo ang maaari mong dalhin sa akin? Wala kang puso, galit. Sumingit si Lizzie at sinabing, kung wala ako, maaari ka bang umakyat laban sa basurahan na iyon sa ikasyam na pagdurusa ng Years One Dale? Nang marinig ang mga salita ni Lizzie, hindi nagsalita si James. Tama siya. Kung wala ang Years One Genesis Bell, si James ay hindi maaaring umakyat laban kay Zered. Gayunpaman, tinawag ni Lizzie ang isang piraso ng basurahan sa ikasyam na pagdurusa ng Years One Dale Rango. Hindi ba siya masyadong nag-iisip ng kanyang sarili? Hindi ka ba sam-asang-ayon sa akin? Naramdaman ni Lizzie si James na nagagalit. Kayo ay ang mga ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa. Kaunti lamang ang nabubuhay na nilalang sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Years One Dale na higit sa average. Ang natitira ay basurahan. Tumawa si James. Kasama ako, di ba? Ano ang ranggo ng iyong paglilinang, kung gayon? Walang saysay na sabihin sa iyo ngayon. Sinabi ni Lizzie, ako ay isang espirito lamang at kinilala ka lang bilang aking Panginoon. Bata pa ako. Batay sa mga ranggo ng paglilinang ng iyong mundo, kasalukuyang nasa ikalimang pagdurusa ng Years One Dale. Hindi ko ito nakuha. Bakit mayroon akong isang mahina na Panginoon? Nagbibigay ka rin ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa ibang tao. Sa palagay mo ba ay Diyos ka ba? Pagdinig ng ng Lizzie, natigilan si James. Ang kanyang pangalawang katawan, ang Lizzie lamang, ay nasa ikalimang pagdurusa ng Years One Dale Rango. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay mas mataas kaysa sa kanya. Hindi ito may katuturan. Master, sinabi ni Lizzie, kailangan mong makahanap ng higit pang mga mapagkukunan ng paglilinang at itaas ako. Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang manatili sa mga basurahan na iyon. Kahit na ako ay nasa ikalimang pagdurusa ng Years One Dale rank, maaari kang gumamit ng 10% ng aking kapangyarihan. Sa iyong gintong katawan, hindi ka malalampasan sa ranggo ng Years One Dale. Nang marinig iyon, nagulat si James. Hindi ako makakasama sa ranggo ng Years One Dale. Maaari kong baliwalain ang Genesis Divine Light. Ang Genesis Divine Light ay wala. Sa disdainfully, sinabi ni Lizzie, ito ay isang kalasag lamang. Bukod, mayroon ka sa akin, ang gintong katawan, at ang pangatlong form ng labanan ng martials. Wala kang problema sa pagtalo sa sinuman. Ito ay hindi mo alam kung paano gamitin ang mga ito sa iyong kalamangan. Hindi mo rin alam kung paano lumaban. Sinayang mo ang pangatlong form ng labanan sa Marcy Ice. Gaano kalungkot. Hindi nagsalita si James. Tumingin si Lizzie sa kanya. Lubhang hindi niya ginusto siya. Kalimutan mo ito, sinabi ni Lizzie. Hindi mo na kailangang dagdagan ang iyong ranggo ng paglilinang. Bigyan mo ako ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ituturo ko sa iyo kung paano ay maximize ang iyong kapangyarihan ng labanan. Tumahimik si James, ang kanyang katahimikan na nagbibigay ng kasunduan. Nahiya siya dahil sa mga salita ni Lizzie. Gayunpaman, nag-usisa siya tungkol kay Lizzie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5954. Halos imposible iyon. Umiling-iling si Egor. Maliban kung ang isa pang powerhouse tulad ni Franciscus, na maaaring talunin ang 8 mga powerhouse sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Years One Dale Rango. Nang marinig iyon ni James, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mayroong 8 mga powerhouse sa rurok ng Years One Dale Rango ng ikasyam na pagdurusa na nakatago sa sekta ng Timaeus. Tila ganito, sumingit si Egor at sinabing, hindi ko alam kung ilan pa ang nagtatago sa dilim. Kaagad, huminga ng malalim si James. Ang sekta ng Timaeus ay ang pinakamalaking puwersa sa sinaunang mundo ng Genesis. Ito ay may isang matatag na pundasyon. Walang sino man ang maaaring isipin ang 8 mga powerhouse sa rurok ng Years One Dale Rango ng ikasyam na pagdurusa na magkasama. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Egor, ito ay isang napakalaking lihim. Kapag pinakawalan ito ng bag, mabigan ito ang mundo. Mas mababa lamang sa 6 na tao ang nakakaalam tungkol sa lihim na ito sa sinaunang mundo ng Genesis.
Ang natitira ay napatay. Pagkatapos, sinulyapan niya si James. Nagtataka ka at nais mong malaman ang tungkol dito. Sinabi ko sa iyo na ang paghahanap ng katotohanan ay naghahanap ng kamatayan. Anong uri ng lugar ang kulungan ng demon? Sumimangot si James. Gaano karaming mga lihim ng sekta ng Timaeus ang nakatago doon. Kahit na ang mga tagapag-alaga ay mga powerhouse, na independenteng mula sa 7 mounts, sa rurok ng Uriswandale Rango ng ika-9 na pagdurusa. Pinag-uusapan mo ba ang tungkol kay Layla? Sinabi ni Yegor, siya ay isang pradyas na paglilinang at kaitiwala ni Zachary. Huwag mo siyang pukawin. Bakit ako? Natatakot, sinabi ni James, sino ang mag-uudyok sa kanya kapag maaari niyang aisil ang 36 na powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale sa isang paglipat. Tumawa si Yegor. Nangangahulugan ito na hindi mo alam ang agwat sa pagitan ng rurok ng Uriswandale Rango ng ika-9 na pagdurusa at ang ika-9 na pagdurusa. Ha? Tumingin si James kay Yegor. Malaki ba ang agwat? Si Yegor ay nag-chok bago sabihin, ang isa ay ang rurok ng ika-9 na pagdurusa, at ang isa pa ay ang ika-9 na pagdurusa. Kahit na ito ay isang dalawang salita na pagkakaiba, mayroong isang pangunahing agwat sa talento at paglilinang. Sa mga powerhouse sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale Rango, ang mga nasa mas mababang rango ay wala. Kahit gaano kalaki ang talento ng huli, hindi nila malalampasan ang mga ito. Sa pagsasalita nito, tiningnan ulit ni Yegor si James. Siyempre, kung umakyat sila laban sa iyo, ang kinalabasan ay hindi mahuhulaan. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Naisip niya ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng rurok ng ika-9 na pagdurusa at ang ika-9 na pagdurusa ay ang rango ng paglilinang. Hindi niya inaasahan na mabaliw ito. Sige, sinagot ko na ang lahat ng iyong mga katanungan. Sinulyapan ni Yegor si James. Pag-usapan natin ang aking anak. Kumusta siya? Kumusta siya? Nang marinig iyon ni James, tumawa siya. Bakit ito pakiramdam tulad ng isang pag-uusap sa pagitan ng isang guro ng preschool at isang magulang? Maaari mong isipin ito sa ganoong paraan. Itinuro ni Yegor si James. Kaya, kumusta na siya? Hindi masama, tumanggol si James. Bagaman nagpanik pa rin siya sa mga kritikal na sandali, mas mahusay ang ginagawa niya kaysa dati. Bumantong hininga si Yegor. Mahinahon siya at matapang, kaya hindi ako nag-aalala tungkol doon. Nag-aalala lang ako tungkol sa kanyang hindi mapakali na pagkatao. Panipi. Bigla-bigla, inabala siya ni James. Sa palagay mo ba ito ang tunay na kanya? Sino ang hindi nais na mabuhay bilang kanilang tunay na sarili? Sumiksik si Yegor. Ngunit, pinapayagan ka ba ng mundong ito na maging iyong tunay na sarili? Bumantong hininga si James. Wala siyang pagpipilian kundi sumang-ayon sa mga salita ni Yegor at tumango. Ang bawat tao'y nais na maging dalisay at mabuhay bilang kanilang tunay na sarili, ngunit ang mundong ito ay itulak sa kanila na sundin ang karamihan. Kung ang isang tao ay hindi nagbago at nasanay sa mundong ito, ang isa ay ang unang maalis. Walang pagkakataon na lumaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5957. Sa main hall of Mount 1, nakaupo si Zachary bago ang isang checkerboard na may malagkit na ekspresyon. Nakaupo sa tapat niya, itinaas ni Layla ang ulo. Nag-aalala ka ulit. Bakit siya tumayo? Nag-squint si Zachary ng kanyang mga mata. Alam ni Layla kung sino ang pinag-uusapan ni Zachary. Bumantong hininga siya at sinabing, masyado kang masungit sa kanya. Dapat mong ilagay siya sa Mount 1, gayunpaman hayaan mo siyang maging Grand Priestess ng Mount Marty Alice. Kung hindi iyon mahalaga, itinaas ni Zachary ang kanyang ulo upang tumingin kay Layla. Kung umibig siya sa anak ng kadiliman, magiging isang malaking pakikitungo ito. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Layla. Alam niya ang tungkol sa nakaraan. Isa siya sa ilang mga tao na nakakaalam tungkol sa lihim ni Zachary. Alam niya na si Lucille ay anak na babae ng pinakatanyag na babae sa madilim na mundo at nagkaroon ng masamang bloodline ng madilim na mundo. Nagkaroon din siya ng sumpa ng dugo at isang nakakaakit na babae. Maaari siyang makakuha ng sino mang tao na gusto niya. Sa pag-iisip nito, si Layla ay may hinihimok na pumatay. Kailangan nating paghiwalayin ang mga ito. Si Lucille ay maaaring bumalik sa Mount 1, o dadalhin ko siya sa Demon Prison. Panipi.
Maaari mo ba siyang pigilan? Walang magawa, nagbuntong hininga si Zachary at sinabi, bukod, kahit na hindi natin siya gusto, ang iba ay sasang-ayon ba ang mga Grand Patriarch? Huwag kalimutan, nakasaad ito sa kasunduan pabalik ng malinaw. Kung hindi niya iiwan ang sekta ng Timaeus, hindi natin siya masaktan. Kung hindi, ang mga Grand Patriarch ay kikilos. Mayroon bang ibang paraan? Tanong ni Layla. Ang pag-squint ng kanyang mga mata, sumagot si Zachary, hindi mahirap paghiwalayin ang mga ito. Hanggat inilalagay natin ang mahusay na pagsubok sa forlat, magiging mas madali ang mga bagay para sa atin. Pagkatapos, itinuro niya si Layla. Kaya, kailangan mong kontrolin ng mahigpit ang daanan ng forlat. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kung maghintay tayo hanggang sa maging mas malakas ang anak ng kadiliman, magiging mas mahirap para sa atin na makitungo sa kanya. Panipi. Tumahimik sandali si Layla bago tumanggo. Kailangan mong gawin ang mga paghahanda sa Demon bilangguan din. Huminga ng malalim si Zachary. May isang ilalim lamang na linya. Hindi siya makapasok at ang anak ng kadiliman. Tumanggo si Layla bilang tugon. Para bang nalutas niya ang kanyang mga alalahanin, nakaka-relax ang ekspresyon ni Zachary. Sa pagtingin sa checkerboard, sinabi niya, Layla, pareho ang mga paraan ng mga checker at paglilinang. Kung hindi mo maabot ang dulo ng checkerboard, talo ka. Panipi. Sumulyap sa checkerboard, nagbuntong hininga si Layla. Wala akong pakialam sa kinalabasan ng larong ito ng mga pamato. Nag-aalaga ako sa kinalabasan sa labas ng larong ito. Sa totoo lang, ang anak ng kadiliman ay wala ngayon. Ang tunay na pakikitungo ay ang bagong alyansa ng sekta ng Yakiz. Target nila ang aming sekta. Ngumiti si Zachary. Ang pagpili ng isang piraso at inilagay ito, tinanong niya, ano ang iyong plano? Ang nangyari sa mundo ng Zephyria ay maaaring magamit bilang dahilan. Nakatitig kay Zachary, nagpatuloy si Layla, naglabas ka ng isang order na nagbabawal sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis na mundo na lumahok, subalit ipinadala pa rin nila ang mga tao. Hinahamon nila ang aming autoridad at mga patakaran. Sa oras na ito, nais kong patayin bilang isang babala sa iba. Matapos ang anak ng kadiliman ay pumapasok sa lupain ng forlat, magsisimula tayo ng isang labanan ng prestihiyo laban sa 3,000 mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga mundo ng micro-Genesis. Ang aming unang target ay ang banal na mundo ng Genesis. Nang marinig iyon, ngumiti si Zachary. Ikaw ay matapang at matalino. Ikaw ang nakatatanda ng sekta ng Timaeus at tagapagpatupad ng batas ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Maaari mong ayusin ang lahat ng ito. Tumayo si Layla at tumanggo. Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,958. Sa kaputok ng isang mata, 10 panahon ang lumipas. Matapos may padala ang Zovian, Stephen, at Truett, na nakikilahok sa ikatlong pag-ikot ng paglilitis, nagtayo si James ng isang pagbuo ng oras, tinatanggap ang patnubay ni Lysia. Matapos isama ang Longsword na nabuo ng Star Pillar sa gintong katawan at nakamit ang pagkakaisa ng tao at Tayback, ang lakas na pinalabas ay mas malakas kaysa sa kung kailan may hawak na Tayback. Sa una, ayon sa ibig sabihin ni Lysia, mas mabuti kung isinama ni James ang paghatol na scythe sa kanyang katawan. Sa ganoong paraan, maaari niyang mailabas ang isang mas malakas na Martiasis battle form power. Gayunpaman, ang panukala ay tinanggihan ni James. Kung ginamit ni James ang paghuhusga sa scythe, tatawagan niya ang pinaka-primitive na madilim na kapangyarihan. Pagkatapos, ang kanyang pagkakakilanlan ay malantad. Ngayon, kahit na si James ay may iba't ibang mga providences, hindi niya may order ang sekta ng Timaeus. Matapos matugunan si Egor sa pangalawang pagkakataon, alam niya ang higit pa tungkol sa kakayahan ng sekta ng Timaeus. Subukan nating masira ang Genesis Divine Light. Sa puwang ng kaluluwa ni James, si Lysia, sa anyo ng isang batang babae, ay kumaway sa kanyang kamay. Pagkatapos, ang isang ilaw ng banal na Genesis na may kahanga-hangang kapangyarihan ay lumitaw sa walang bisa. Ayon sa pamamaraan ni Lysia, kailangan ni James na pag-urong ang Years 1 Genesis Bell gamit ang kanyang Zen, pagkatapos ay patuloy na suntok. Sa isang instant,
Ang Quasar Genesis Power ay lumipad mula sa mini bersyon ng Campanilla. Naglalaman ito ng hindi mabilang na mga ilaw ng Tayback at direktang tumungo sa Genesis Divine Light. Ang lahat ng isang biglaang, ang ilaw ng banal na ilaw ay sumabog at lumitaw sa harap ni James, na nagbabanta sa kanya. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng Quasar Genesis ay hindi nakuha ang Genesis Divine Light. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam si James ng manhid. Idiot! Ang pag-hover sa walang bisa, si Lizzie ay nanunuya, sinabi ko sa iyo na gamitin ang kapangyarihan ng form ng labanan ng marshals upang pagsamahin ang iyong gintong katawan sa Tayback. Sino ang nagsabi sa iyo na gamitin ang mga kapangyarihan ng Genesis? Wala ka rin sa ranggo ng Iris-Wandale. Paano mo pagsamahin ang mga kapangyarihan ng Genesis at ang kapangyarihan ng form ng labanan ng marshals? Ang iyong bilis ng pagtawag ng mga kapangyarihan ng Genesis ay masyadong mabagal. Bago ka pa atake, ang mga nabubuhay na nilalang sa ranggo ng Iris-Wandale ay nasa harap mo. Sa pamamagitan ng isang pag-atake ng Genesis Divine Light, iiyak ka ng tulong. Sa bilis ng iyong pag-atake, hindi ka kailanman magiging isang tunay na powerhouse. Naisip ni James, narito siya muli. Sa nagdaang mga nakaraang taon, si Lizzie ay gumagabay kay James na parang sinasanay niya ang kanyang apo. Hindi na nais ni James na nasa paligid niya. Gayunpaman, si Lizzie ay may kaalaman at nakaranas sa labanan. Ang kanyang mga pamamaraan ng labanan ay epektibo. Pinutok niya ang isip ni James. Huminga ng malalim, pinapalakpakan ni James ang kanyang mga kamao. Muli, tandaan, kailangan mong pagsamahin ang Iris-1 Genesis Bell, Marcy Ice Power, at ang pagsasama ng iyong gintong katawan at ang iyong Tayback ng magkasama. Dapat kang maging mabilis at tumpak. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay, ipinapadala ang banal na ilaw ng Genesis kay James. Sa oras na ito, hindi nag-atubiling si James. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at bilis upang atake. Sa kasamaang palad, nabigo pa rin siya. Halos magtagumpay siya, ngunit ang ilaw ng banal na ilaw na kinokontrol ni Lizzie ay lumapit sa kanya muli. Bago ma-reprimand ni Lizzie si James, nagsalita muna siya. Bumalik sa Campanilla. Hindi maaaring tanggihan ni Lizzie nang ibalik siya ni James sa Iris-1 Genesis Bell. Sa oras na ito, hindi niya pag-urong ang Iris-1 Genesis Bell. Hawak ito sa kanyang mga kamay, pinahihit niya ito sa isang pares ng itim na guwantes gamit ang kanyang zen at isinusuot ito sa kanyang mga kamay. Habang itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang kakilakilabot na kapangyarihan ng form ng labanan ng marshals na pinalabas mula sa itim na guwantes. Naglalaman ito ng hindi mabilang na mga ilaw ng Tayback sa gintong kulay. Agad, dinurog nito ang Genesis banal na ilaw sa unahan na nasa gilid ng pagpapakalat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5959. James bilis ay mas mabilis kaysa sa dati. Mas malakas din ang kapangyarihan. Ano sa palagay mo? Ayos lang. Biglang nagtanong si James. Si Lizzie, na naging isang pares ng mga itim na guwantes, ay ngumiti at sinabing, oo. Hindi nakakagulat na ikaw ang aking Panginoon. May kakayahan ka. Ang pamamaraang ito ay isang matalinong pagpipilian. Sige, sa ganitong bilis at kapangyarihan, madali mong talunin ang basurahan sa ilalim ng ranggo ng Iris-Wandale. Kaya, hindi ba ako maaaring talo sa ranggo ng Iris-Wandale ngayon? Tanong ni James. Maging mapagpakumbaba, kinaladkad ni Lizzie ang kanyang mga salita. Magkakaroon ka lamang ng ilang mga kalaban sa ranggo ng Iris-Wandale. Bigyan mo ako ng pangkalahatang rating. Sumimangot si James. Ano ang antas ng aking pangkalahatang lakas? Aling mga powerhouse ng ranggo ang maaari kong patakbuhin? Naintindihan mo ba ang mga powerhouse? Pinagbiro ni Lizzie, mahina ka. Kahit na ginamit mo ang lahat ng iyong kapangyarihan ng labanan, maaari ka lamang umakyat laban sa basurahan sa pangalawang pagdurusa ng Iris-Wandale ranggo. Dapat kang tumakas kung mayroong kahit sino sa itaas. Panipi. Nang marinig iyon, dahan-daw ang itinaas ni James ang itim na guwantes. Upang mapatunayan ang iyong mga salita, dapat akong maghanap ng ilang mga kalaban at magkaroon ng isang tugma. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Ipinagmamalaki, sinabi ni Lizzie, humingi ako sa akin at tutulungan kita na umalis ng lihim. Ang basurahan sa sekta ng Timaeus ay hindi malalaman.
Maaari ba kitang mangibabaw? Nagalit si James. Hindi ko lamang ito ginagawa para sa akin. Ginagawa ko rin ito upang mapalaki ka. Oh, sinabi ni Lizzie, plano mo ba ang pag-snatch ng mga mapagkukunan ng paglilinang habang nakikipaglaban? Gagana ito. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang patnubay, si James ay nag-clone ng kanyang sarili. Ang clone ay kikilos bilang isang takip na lilito na linangin. Gamit ang kapangyarihan ng Genesis at isang malaking bilang ng mga cores, nag-set up si James ng isang pagbuo ng teleportation. Sa Eurus 1 Genesis Bell, iniwan niya ang main hall of Mount No. 3. Sa isang sulyap ng isang mata, lumitaw si James sa isang hindi pamilyar na lugar. Gamit ang kanyang Zen, napagtanto niya na iniwan niya ang pagbuo ng sekta ng Timaeus. Noon lang siya nakaka-relax. Ang pamamaraan ni Lizzie ay epektibo. Pagkatapos, iniwas ni James ang kanyang kamay, at ang green lore na mapa na ibinigay sa kanya ni Igor ay lumitaw sa walang bisa. Ang mga rehiyon ng Genesis ay minarkahan ng impormasyon ng iba't ibang mga puwersa at ang mga powerhouse na may pinakamataas na ranggo ng paglilinang na nagbabantay sa rehiyon. Nais ni James na samantalahin ang pagkakataon ng si Zovian at ang iba ay nagpunta sa Demon Prison para sa ikatlong pag-ikot ng paglilitis. Nais niyang kopyahin ang pamamaraan na ginamit nila upang magnanakaw ng mga pamilya at tahanan. Bago sila pumasok sa sekta ng Timaeus, ninakawan nila ang isa sa mga base ng sekta ng Yakiz. Nakakuha sila ng maraming bagay. Bumalik noon, nasa ranggo lamang siya ng Eurus 1. Maaari lamang siyang tumakas sa pagkikita ng mga powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 Zalem. Ngayon, naabot na niya ang rurok ng ikalimang pagdurusa ng Eurus 1 Zalem ranggo. Siya ay walang talo sa mga powerhouse sa ilalim ng ranggo ng Eurus 1 Zalem. Ang sekta ng Yakiz. Tiningnan ni James ang mapa ng Grimlore sa walang bisa. Simulan natin ang paghihiganti. Pagkatapos, ginawa niya ang mga base at sanga ng sekta ng Yakiz na lumitaw sa mapa ng Grimlore. Sa huli, pinili niya ang isang landas na angkop para sa kanya na magnanakaw at magsanay. Magaling ang regalo ni Igor. Alam nito ang lahat ng mga sanga ng puwersa at ang mga ranggo ng paglilinang ng mga powerhouse na nagbabantay sa kanila sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Napakaganda para magnanakaw si James at magsanay. Tapos ka na ba? Bigla-bigla, hinimok ni Lizzie si James. Gutom na ako. Magmadali. Hindi nagsalita si James, ngunit dahil nakumpirma niya ang plano, kailangan niyang isagawa ito. Pagkatapos, sa isang flash, nawala siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,906 ang mundo ng Flum Genesis ay nireranggo sa ikapitong kabilang sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ang universo sa hangganan ng mundong ito ay may pangatlong pinakamalaking lugar ng alchemy ng sekta ng Yakiz, ang distrito ng Hayden. Sa sandaling ito, sa espiritual na bundok sa rurok ng distrito ng Hayden, isang nasa gitnang may edad na buhay na nasa isang lilang balabal ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng mga halos na nabuo ng mga inskripsyon, na ginagawang sagrado siya. Bigla, binuksan niya ang kanyang mga mata. Namangha, tinanong niya, balik na ba si Rene? Walang sumagot sa kanya. Ang nasa gitna na edad na nabubuhay ay nakasimangot. Magsisimula na ba ang labanan sa sinaunang mundo ng Genesis? Ang sekta ba ng Timaeus ay magsasagawa laban sa amin na may dahilan ng bagay na Zephyria World at Franciscus? Walang sumagot. Ang gitnang edad na pamumuhay ay nagbuntong hininga. Ang aming pinuno ay mahusay, ngunit siya ay masyadong masigasig sa kanyang anak. Ang pagpapalam sa kanya na labanan ang pamana ni Franciscus ay nakakahiya sa matuwid na alyansa at ang sekta ng Timaeus. Walang tumugon. Ang gitnang may edad na nabubuhay ay natagpuan na kakaiba. Kaagad, lumingon siya upang tumingin ngunit natigilan. Sa likuran niya ay isang binata sa isang itim na balabal. Umupo siya sa isang bato na may mapaglarong ngiti. Sino ka? Nagbago ang ekspresyon ng pagiging nasa edad na nabubuhay. Paano ka naglakas loob na pumapasok sa distrito ng Hayden? Hamish ka, di ba? Ang binata sa isang itim na balabal ay nagpatuloy, ikaw ang nakatatanda ng Violet Pavilion ng Hayden District. Ikaw ay nasa grade nang nagsisimula ng pangalawang pagdurusa ng Eurus 1 Zalem. Nang marinig iyon, si Hamish, ang nasa edad na buhay ay nagulat.
Sino ka? Paano ka nakapasok sa distrito ng Hayden? Ngumiti ang binata sa isang itim na balabal. Dahan-dahan, bumangon siya. Ako ay Lizzie. Lizzie. Hindi pa naririnig siya ni Hamish dati. Nakatitig siya sa binata sa isang itim na balabal na kainahinala. Nabigla siya. Ang kabataan na nabubuhay ay tila nasa ikalimang pagdurusa ng Yuris 1 Zeong Rango. Paano siya dumaan sa hadlang ng distrito ng Hayden? Lihim din niya itong dumaan. Malapit na siya kay Hamish, isang powerhouse sa pangalawang pagdurusa ng Yuris 1 Zeong Rango, ngunit hindi siya napansin ni Hamish. Kung naglunsad siya ng isang sneak na pag-atake kay Hamish, kahit na ang huli, nasa gitna ng paglilinang, ay hindi malubhang nasugatan, magdurusa siya ng mabibigat na pagkalugi. Sa pag-iisip nito, umiwas si Hamish sa takot. Sa pagtingin sa binata sa isang itim na balabal, pininturahan niya ang kanyang mga mata. Bakit ka napunta sa distrito ng Hayden? Patayin ka. Ang binata sa isang itim na balabal ay lantaran na sumagot.